Hoy, anong latest po mga kababayan? Ato, Speaker Martin Romualdez mga kabayan, nagulantang sa ginawang pagbanggit sa kanyang pangalan kanina mga kabayan ng mga diskaya. Naku po mga kababayan, no? Dali-dali naman ito mga kababayan dumapensa sa kanyang sarili mga kababayan na tila ba'y wala siyang alam. Naku po. Di ba? Anya mga kababayan, I cannot and will not allow lies and name dropping to pass unchecked. Naku po mga kababayan, no? The claim in the Diskaya couple's affidavit that my name was used for commission is false. Naku po. Ikaw kabayan, maniniwala ka ba mga kabayan na false raw na hindi siya tumanggap? Di ba? Malicious and nothing more than name dropping. Let me be clear, wala akong kinalaman, wala akong pahintulot at wala akong basbas sa mga ganyang gawain. Opo. Ayon yan kay Speaker mga kababayan. Di ba? Matatandaan kasi natin kabayan, kanina lang mga kabayan na binanggit ang pangalan ng Speaker. Di ba? Na narinig daw ng mga diskaya mga kabayan sa kanilang inabutan na may may bibigyan pa yung kanilang pinuno mga kababayan na walang iba. Siyempre, alam naman natin yan kabayan, di ba? Di ba? At siyempre mga kabayan, Saldico. Umalis na mga kababayan. Di ba? Haka-hakang nagpa-check up raw po mga kababayan dahil may sakit. Di ba? Baka susunod na tong si speaker natin, kabayan. Di ba? Malay natin mga kababayan. Di ba po? At samantala mga kababayan, nagpalit na kanina lang ng, syempre, bagong president, Senate President sa Senado mga kababayan. Pinalitan na po si Chis Escudero. Walang iba kundi si Tito Sen mga kababayan na diba, nung nakaraan pa lang mga kababayan na gustong maging Senate President ulit. So ngayon, natupad na mga kababayan. At isa pang update mga kababayan, Itong si Ramon Tulfo mga kababayan, kapatid ng mga Tulfo na Rapi at saka Erwin mga kababayan, ay binanatan itong si Marcoleta mga kababayan na dapat raw po palitan na sa pwesto itong si Kong Marcoleta mga kababayan. Di ba mga kababayan? Dahil bias raw ito. Naku po, Ramon Tulfo. Binugbog ni Raymart. Di ba po mga kababayan? Ikaw kabayan, payag ka ba na palitan natin si Senator Marcoleta mga kababayan bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee? Di ba? Itong si Ramon Tulfo mga kababayan talagang paipal to. Dapat ipabugbog to ni Raymart ulit. Di ba mga kababayan? Samantala mga kababayan, pakinggan natin ulit yung nangyari kanina sa Senado mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Senator Bato and then Senator Sherwin. Thank you, Mr. Chair. Okay. Unang-una, I would like to thank the Diskaya couple for giving everything that they know to this committee. I just would like to advise the Diskaya couple, Mr. Chair, na kung meron mang bulletproof yung sasakyan ninyo na yung magaganda sasakyan, gamitin na ninyo. Sa dami na pagbaba sasakyan ninyo niya, ngayon no? dito, gamitin ninyo. Because I'm very much concerned sa iyong security dahil sa bibigat ng mga pinagsasabi nyo dito, hindi niyo alam, kahit na yung congressman na binanggit niyo, walang interes sa buhay niyo. Merong gustong sasakay, halimbawa mga taga-kaliwa o mga NPA dyan, para guguluhin itong Pilipinas, aambusin kayo, tapos ituro doon sa mga congressman, gulo na ang Pilipinas. Baka magiging Indonesia tayo nito. Kaya mag-ingat kayo, I advise you to take all the necessary precautionary measures as far as your safety is concerned. Ngayon, tanungin ko kayo, meron kayong sinabi na
isang congressman o ilang congressman pinagsabi na kaya ganito kalaki ang SOP na hiningi namin sa inyo, 25% to 30%. Dahil hindi lang sa congressman ito, hindi lang ito sa akin, kundi binibigyan namin si Congressman Saldico at saka si Speaker. Alam ba niyo kung ilang porsyento dito napupunta kay Speaker, ilang porsyento napupunta kay Saldico sa 25% na ito? Wala po. Dahil ang narinig ko lang po ay para lang po kay Saldico at kay Speaker. Yun lang po ang narinig ko, yung 25%. Pero wala na po akong Patay idea tayo. sa iba. So, Laglagan na to. Zaldico! Martin Romualdez! ma-presume natin by this committee, you want to make us believe that yung 25% na binigay mo doon sa congressman, lahat yun mapupunta kay Saldico at kay Speaker o mayroong naiwan sa kanya? Narinig ko lang po sa bibig po ng mga kausap ko na mga politikong personal ko pong nakausap. Kasi yan po ang lagi nilang pinagyayabang. Lalo pag may lasing na po akong kausap na na politiko. Lasing pa more. Siguro Sino ba mo yung ito, mga, dahil sino na- ba yung mga lasinggo dyan? Di ba? Yung sila Bangag? Lalisa? Alam mo, Teka muna. this is not a laughing matter. Teka muna. This is not a laughing matter. Teka This muna is a kasi very- baka mamaya lasing yung kausap mo kaya niya nasabi yung 25%. Pag tinatawagan din po ako, lagi din pong pinagmamayabang na pinahihingi na po sa taas. Sa taas o Kahit si hindi sila Satanas? lasing, ganun ang Yes po, sabi. pinahihingi na po at pinakukuha na. At nagmamadali pa kami, halos magkandara pa kami kung saan namin kukunin at uutangin. At katunayan nga po, yung inutangan na po namin ngayon ay yung bangko po ay sinara na po. Oh, huwag ka nang maggugas kamay. Kasama ka dun eh. Luxurious car yung at saka bahay yung ano ninyo. So, sinasabi Utang nila kayo. kaya ganito kataas, 25%. Sabagat ibang bahagi nito ay napupunta kay ganito at saka kay ganito. Pero wala ka namang kakayahan para suriin mo kung talagang naibigay kay ganon at saka kay ganon yung party niya. Tama? Yes po, Your Basta, Honor. basta kinuha niya lang, kaya ganito kataas sapagkat ipinakikita niya sa iyo na hindi lang para sa kanya, sapagkat meron pa rin siyang bibigyan. Ganon ang Opo, hindi po. napagkakaintindi mo. Ang danilig ko po sa kanila ay sa 25 na yun, wala pa siya doon. Wala pa siya. Ah, so wala pa siya ron. Opo. Solid yun sa taas, hindi yun sa congressman, ha? Yun po ang 25 mga narinig ko sa taas. madalas. Yun lang po ang narinig ko madalas. Kung ano lang po ang narinig ko na 25, wala pa daw sila doon. Wala Ibig sila sabihin, doon. Opo. Kay Speaker at kay Saldico lang yung 25? Yun pa ang narinig ko lang. Grabe, 25%. Are you done, Senator? Meron ka bang pictures? Thank you, Mr. Chair. Thank you, thank you. Senator Sherwin. Hindi, one word. Meron ka bang litrato ng mga bagman nila? Pictures o Kadalasan po, CCTV? maingat po sila at ayaw nila. At syempre kami naman po ay ayaw po naming ma-intimidate naman po sila. Opo. Saka ayaw po nila. Kadalasan po, syempre ang pagtatag po, kadalasan sa office o di kaya sa hotel, kinukuha. Pero kaya mo silang i-identify kung sakasakaling dumating sa pagkakataon na yon. Yes po, Your Lahat ng Honor. kumukuha para sa kanila, allegedly, kaya mo silang kilalanin, i-identify, sapagkat kilala mo sila. Yes po, Your Honor. Mr. Diskaya, sigurado ako i-deny yan ng mga pinangalanan nyo. No? Sigurado. 100%. Meron ba kayong iba pang mga ebidensya na magpapatunay na sila nga ang tumanggap, sila ang kausap nyo, tulad nga yung CCTV or meron bang mga deposit slip or merong mga any evidence na magpapatunay na itong mga pinangalanan nyo kanina totoo 'yon? Maganda yung tanong ni Senator Gatchalian dito mga kababayan na dapat may supporting na ebidensya talaga. Kung mga supporting documents mga kababayan. Di ba po? Para, di ba, magkaalaman na talaga. Para itong si Saldico mga kababayan ay, di ba mga kababayan? Ay magpapasko sa kulungan mga kababayan. Di ba? So mga kababayan, magre-reflect lang tayo, di ba, sa mga pinagsasabi ni BP Inday Sara nung makaraang araw or yung nakaraang taon pa mga kababayan. Di ba, yung nagwala si BP Sara mga kababayan. Na sinasabi niya mga kababayan na 2 ata yun mga kababayan or 3 yung may hawak talaga or makapangyarihang
nagkukuman sa pundo natin mga kababayan. Di ba? Kasama na doon si Saldico mga kababayan at si Speaker Romualdez, di ba po? Sinabi na niyan ni BP Inday Sara mga kababayan. At eto na nga po mga kababayan, nangyari na. Grabe talaga tong si BP Inday mga kababayan, no? Kaya pala, pinipilit nila talagang si BP Inday na sa kanya ibaling mga kababayan yung, di ba? Yung mga nangyayaring kabalastugan di umano sa bansa ay dun kay Sara mga kababayan. O, di ba? So, ginawan siya. Di ba? Ng sandabakmak na kaso mga kababayan. O, para lang pala mailihis yung pinaggagawa nilang naku po mga kababayan. Di ba po? Ledger lang po at saka yung parang voucher po yun. Opo. Pero hindi niya nila pinirmahan yun. For our records lang po yun. At pangalawa po, ang talagang tunay na panaka-ebidensya po ay talagang natuloy yung project. Kasi pag hindi ka po nagbigay, mutual terminated, o di kaya right of way problem ang kakaharapin mo, o di kaya mararanasan mo ang lahat ng hindi mo mararanasan tulad ng hindi ka makakolekta. Kasi protected po sila ng mga, Ganun pala. ng mga ano po. Pero ang congressman, wala naman silang kinalaman sa implementation ng project. Post-enactment yun eh. So hindi nila pwedeng sabihin may right of way problem ka, meron kang pwede nila i-terminate yung bidding. Ang pwede lang mag-terminate ng bidding ay yung district engineer. Pag tinanggal po nila si district engineer o di ka sa regional director, mamimili na lang po yung director at saka DE. Patanggal ka o sumunod ka sa Hindi pinagagawa nga, ko? ang congressman, hindi naman niya pwedeng pakialaman yung implementation ng project. Regional lang at district engineer. Opo, tama po. So Tama. paano niya papakancel yung project ninyo kung Ah. hindi niya kontrolado yung implementation? Ano po, tatawagan lang niya yung DE tsaka RD para singilin po. So ibig sabihin nito mga politiko, may control dito sa RD at DE. Siguro, 100% po. 100% yun. At sa pagkaalam mo, itong DE at RD na may control sila, meron ring kinukuha dito sa mga proyektong nabanggit mo, itong mga proyekto, itong mga politikong nabanggit mo. Itong ano lang, itong DE at RD. Ano po, I invoke my rights po. Kasi po, Sinabi mo na yung mga politiko, sabihin mo na lahat. Hindi po, I invoke my rights po kasi syempre natatakot din po kami sa aming kaligtasan, wala pa po kaming protection. At saka po, I invoke my rights kasi po sa tag doon yung session na ang tag sa session na Executive session ko lang po siguro kung Pwede yun. gusto niyo kwento ko Mag-request sa ka na inyo. lang ng executive session. Opo, sa mga ganyang klase po ng bagay. So Opo. yun ang tama. Kasi sinabi mo na lahat. Bakit i-invoke mo pa Kasi yun? ang nilista ko lang po dito, Mr. Chair, is yung 25% lang Kung po. magte-tell all ka, lubusin mo na. Tama, Diba? kabayan, no? Andyan na tayo eh. Oo. Arde, Ko lang ay Tapos mo na. June, tao ni R.D. Virgilio Eduarte. Tapos kinuha naman po ng aking engineer yun, nagkita sila. Kasi natatakot na siyang ibalik sa akin sa office yung pera. Kaya nagkita lang po sila sa isang lugar. Parking yata yun, sa parking. What is your alias? Huwag ka na magpaligoy-ligoy pa. To be honest po, Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. What is your name? Anong ginagamit mong alias? Your Honor, nagsasabi po ako ng totoo. Membership number po ang binigay sa akin ni Boss Henry. Huwag ka magsisinungaling. Di ba ikaw to? I believe po, Your I Honor. believe. Ay, anong pangalan nakalagay dito? No page, pakita mo. Your Honor, nakalagay po dito Marvin de Guzman. Oh. Ba't hindi mo alam? Your Honor, pag sinasama po ako pagka po sa casino, wala po kaming daladalang membership card. Paano lumitaw to? Totoo po yung sinasabi ko, Your Honor, wala po kaming Paano nga membership lumitaw yung card. ID? Anong totoo sinasabi mo? Sisinungaling nga eh. Hindi mo nga alam kung ano pangalan ng alias mo. Ito, liwaliwanag oh. Ang binibigay lang po sa amin para daw po makapaglaro mo kami kahit daw po yung membership number lang po. Hindi mo alam kung anong pangalan ng alias mo doon sa casino? Hindi po nila sinasabi. Okay, bakit Your ka Honor. na-ban sa Resort World? Bakit? Dati po, doon Saan ka sinama... una-una, saan ka naglalaro? Soler?
Okada, Resort World, ano pang mga casino pinaglalaroan mo? In Okada, hindi po kami nakarating doon. O saan? Soler. Soler po. O magkano pinatalo mo dyan? Your Honor, hindi po ako naglaro ng pera ko dito. Ano, kanino pera? Pera gobyerno? Hindi po, pera po ng boss ko. Sino boss mo? Si D. Henry Alcantara po. Totoo ba yun? Hindi po, Your Honor. Bakit ko naman po, kung pera ko po yung ba't ko po pahiram sa kanya, pagagamit ko po sa kanya. Oo nga naman. Laglagan na. Alam mo, give me a good reason why I should not cite you in contempt. Mr. Chair, dalawa na sila, pati si Alcantara, dahil sinungaling din eh. Pareho sila. Okay, give me a good reason. Because if your reason is unacceptable to all of us here present, we will be forced to cite you in contempt. Your Honor, okay lang po bang magkwento ako para medyo maliwanag po? Nung dati po kasi, mga 2023, ako po, pag sinasama po ako ni Boss Henry, Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitaide of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Aga Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Ay, congressman. Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bem Noel of Anwar Panay Party List, congressman, ah. Kong Leo de Ode Tariela of May mga porsyento pala Occidental sila. Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon City, Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Sambuanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Dami. Copilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawa ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% Nako. ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWH Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWH Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWH Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWH North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWH Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWH Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWH na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kay Saldico na dapat at least Nako. 25%. Zaldi ko. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. 25. Tayo dyan. Sa tuwing umiinom kami sa Wine Story, sa BGC at sa Shangri-La Mall, sinasabi pa ni Kong Rillo na lahat ng kanyang request para sa pondo ay galing pa mismo sa unprogrammed funds at insertion na inaaprubahan ni Speaker. Nako. Ang tao ni Marvin Rillo na si Bogs Magalong ang pumupunta sa amin para kunin ang pera sa aming opisina o sa Wine Story. Si Kong Jojo Ang naman, lagi ring binabanggit Jojo Ang. sa lahat ng project sa kanya ay papondo ni Speaker at ni Saldico. Nako. Mataas ang hinihingi sa project, dagdag pa niya, hindi naman lahat ng pera ay para sa kanya, kundi para kay Speaker at kay Saldico. Sa lungsod ng Pasig naman,
Lumapit sa akin Kasi- ang DPW's project engineer na si Angelita Garucha para kolektahin ang parte ni Kong Roman Romulo sa flood control projects noong 2022. 28, number 28. Pagdating ng 2025, si District Engineer Aristotle Ramos ang sumunod na nagpakilala na bagman ni Kong Roman Romulo kung saan Roman? 30% ang Roman kanyang Romulo. hiningi ay para kay Kong Roman Romulo. Nako. Sinabihan ko kay D.E. yung mga Ramos na masyado congressman namang na akala mataas. mong Ngunit nilinis. sinabi niya na walang magagawa dito dahil pondo ito galing sa unprogrammed funds at insertion galing sa taas. Sa ilang pagkakataon, ang mga politiko na personal na inabutan ng halaga ayon sa hinihingi nilang porsyento mula sa proyekto. Ang pagbabayad na ito ay hindi naman kagustuhan kundi isang hakbang na ginawa namin dahil sa matinding panggigipit. Ilan sa kanila ay sina Kong Antonieta Yudela kasama ang kanyang asawa, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Nikki Briones of Aga Party List, Arturo N. Ataide, ama ni Kong Arjo Ataide, Kong Florencio Gabriel Bem Noel of Anwaray Party List, Kong Eliandro Jesus Madroño of Romblon, Kong Benjamin Benji Agarao Jr. Bagamat naging matinding pagsubok ang kabawasan ng pondo na nakalaan sa proyekto, pilit at matapat naming sinusunod ang bawat espesifikasyon na nakasaad sa Program of Works na nakasaad sa proyekto ng DPWH. Nakakasiguro kami na nagawa Grabe. namin ng maayos at matapat ang bahagi o phase ng proyekto na na-award sa amin. Sa casino na. Tama? So, yan po for now ang update at makikita natin ang ending nito na talagang Zaldico at Martin Romualdez ang pinakautak dito. Siyempre, yung presidente. Tama si Boss Jojo mga kababayan, no? Na yung utak ay walang iba mga kababayan. O, di ba? Sinabi pa yan nung nakarang taon ni VP Inday Sara Duterte mga kababayan na walang iba kundi ang si Zaldico at si Martin Tamba Romualdez mga kababayan. Di ba po? So ikaw kabayan, ano ang masasabi mo ukol sa pasabog na ito ng mga Diskaya kabayan? Mag-komento lang kayo sa baba at pag-usapan natin yan.